May mga tao na kahit wala namang malaking problema, pero araw-araw pa rin silang emotionally drained, mabilis mapagod, madaling masaktan, at pakiramdam nila may mabigat na hindi nila maipaliwanag. Pero paano kung ang tunay na dahilan ay hindi ibang tao? Paano kung may mga habits ka na araw-araw mong ginagawa na unti-unting sumisira sa emotional health mo nang hindi mo namamalayan? Ayon sa psychology, may mga nakasanayan tayong behavior na mukhang normal lang sa umpisa. Pero habang tumatagal, sila mismo ang dahilan kung bakit hirap kang maging masaya, mapayapa, at emotionally stable. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga psychological habits na tahimik na nagpapahirap sa'yo emotionally. At baka ginagawa mo na pala ang ilan dito araw-araw. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Mga ugaling emosyonal na dahan-dahang sumisira sa'yo. May mga ugali tayong akala natin normal lang, pero ayon sa psychology, sila mismo ang dahilan kung bakit unti-unti tayong nauubos emotionally. Minsan hindi naman ibang tao ang sumisira sa mental health mo. Minsan, sarili mong habits. Isa sa pinakakaraniwan ay ang pagiging sobrang people pleaser. Yung tipong lagi mong inuuna ang nararamdaman ng iba kaysa sa sarili mo. Natatakot kang may ma-disappoint, kaya kahit pagod ka na, sige ka pa rin sa pagbigay. Sa umpisa, parang mabait lang, pero habang tumatagal, nauubos ka nang hindi mo namamalayan. Sunod naman ay ang pag-overthink sa lahat ng bagay. Isang maliit na problema, ginagawa mong napakalaking sitwasyon sa isip mo. Ayon sa psychology, ang sobrang pag-iisip ay naglalagay sa utak sa constant stress mode. Kaya kahit walang nangyayaring masama, pakiramdam mo pagod ka pa rin emotionally. Isa rin sa mga habit na tahimik na sumisira sa tao ay ang pagtatago ng totoong nararamdaman. Yung sasabihin mong, okay lang ako kahit hindi naman talaga. Habang paulit-ulit mong kinikimkim ang emosyon mo, mas lalo itong bumibigat sa loob. Hanggang sa isang araw bigla ka na lang mapapagod sa lahat. At isa sa pinakamapanganib, ang pagiging sobrang harsh sa sarili mo. Maliit na pagkakamali lang. Pero grabe mo nang husgahan ang sarili mo. Habang ang ibang tao kaya mong patawarin, sarili mo hindi. Ang totoo, hindi lahat ng emotional pain ay galing sa trauma o ibang tao. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na habits na araw-araw mong ginagawa. At kapag hindi mo ito napansin, dahan-dahan nitong sisirain ang peace of mind mo nang hindi mo namamalayan. 2. Psychological habits na dahilan kung bakit lagi kang pagod. Emosyonal. May mga tao na kahit wala namang mabigat na trabaho, pakiramdam nila pagod na pagod sila emotionally. Gigising silang drained, wala silang gana. At kahit magpahinga, parang may bigat pa rin sa isip. Pero ayon sa psychology, minsan ang dahilan nito ay hindi physical pagod, kundi mga habits na araw-araw mong ginagawa nang hindi mo napapansin. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang pagiging emotionally available sa lahat. Ikaw yung laging nakikinig sa problema ng iba. Ikaw yung laging nandyan kapag may nangangailangan. Pero kapag ikaw na ang napapagod, wala kang masabihan. Sa psychology, tinatawag itong emotional overload. Kapag palagi mong sinasalo ang emosyon ng ibang tao, unti-unti ring nauubos ang emotional energy mo. Isa rin dito ang sobrang pagre-react sa lahat ng bagay. Maliit na problema dinadala mo buong araw. Isang negative comment lang, paulit-ulit mo nang iniisip. Habang masyado mong pinapalaki ang bawat stress, mas lalo mong pinapagod ang isip mo. Kasama rin dito ang habit na hindi marunong huminto. Yung pakiramdam mo kailangan lagi kang productive. Kapag nagpapahinga ka, parang naguguilty ka. Pero ayon sa psychology, ang utak na walang pahinga ay mas madaling ma-burnout emotionally. At isa sa pinakadelikado ay ang pagiging sobrang attached sa validation ng ibang tao.
Kapag masaya sila sa'yo, masaya ka rin. Pero kapag hindi ka napansin o na-appreciate, parang nawawalan ka ng halaga. Dahil dito, palagi mong hinahabol ang approval ng iba hanggang sa mapagod ka emotionally. Ang totoo, hindi lahat ng pagod ay nakikita sa katawan. Minsan nasa isip at emosyon ito. At habang hindi mo naayos ang mga habits na ito, mananatili kang emotionally drained kahit anong pahinga pa ang gawin mo. 3. Mga nakasanayan mong ugali na tahimik na nagpapabigat ng buhay mo. May mga ugali tayong sobrang nasanay na tayong gawin. Kaya hindi na natin napapansin kung gaano kabigat ang epekto nito sa buhay natin. Akala mo normal lang, parte lang ng personality mo. Pero ayon sa psychology, may mga behavior na tahimik na nagpapahirap sa isip at emosyon mo araw-araw. Isa na rito ang sobrang pag-aalala sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Yung tipong iniisip mo na agad ang lahat ng pwedeng mangyaring mali kahit hindi pa nangyayari. Dahil dito, hindi mapakali ang isip mo. Palagi kang tense. At habang tumatagal, nauubos ang energy mo kakaisip sa mga problemang hindi pa naman totoo. Isa rin sa mga nakakapagpabigat ng buhay ay ang habit na ikumpara ang sarili sa ibang tao. Habang nakikita mong mas successful, mas masaya o mas ahead ang iba, pakiramdam mo na pag-iiwanan ka. Kahit marami ka nang na-achieve, hindi mo pa rin ma-appreciate ang sarili mo dahil nakatingin ka sa buhay ng iba. Kasama rin dito ang pagiging sobrang attached sa nakaraan. Yung paulit-ulit mong binabalikan ang mga pagkakamali, regrets, at mga taong matagal nang wala. Ayon sa psychology, kapag masyado kang nakakulong sa past, mas nahihirapan kang magkaroon ng peace sa present. At isa sa pinakakaraniwang ugali ay ang pagiging tahimik sa sariling problema. Yung sanay kang sarilinin lahat dahil ayaw mong makaabala sa iba. Pero habang kinikimkim mo ang lahat, mas lalo lang bumibigat ang dinadala mo. Ang totoo, hindi lang malalaking problema ang nagpapahirap sa buhay. Minsan, maliliit na habits na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. At kapag hindi mo ito napansin, dahan-dahan nitong sisirain ang peace of mind mo nang hindi mo namamalayan. 4. Bakit ka laging nasasaktan? Mga habit na hindi mo napapansin. Minsan napapatanong ka na lang kung bakit parang ang dali mong masaktan. Maliit na bagay lang pero ang bigat agad sa pakiramdam mo. Isang malamig na trato, isang hindi pag-reply, o simpleng pagbabago ng ugali ng isang tao. Pero sobra mo itong dinadala. Pero ayon sa psychology, may mga habits na hindi mo napapansin na posibleng dahilan kung bakit mas madali kang nasasaktan emotionally. Isa na rito ang sobrang pagdedepende sa validation ng ibang tao. Kapag maganda ang tingin nila sa'yo, okay ka. Pero kapag naramdaman mong hindi ka pinapansin o hindi ka sapat para sa kanila, bumababa agad ang tingin mo sa sarili mo. Habang nakabase ang value mo sa opinyon ng iba, mas lalo kang magiging emotionally sensitive. Isa rin dito ang pag-a-assume ng negative sa bawat sitwasyon. Kapag may nagbago lang ng kaunti, iniisip mo agad na may mali o baka hindi ka na gusto. Ayon sa psychology, ang utak na sanay sa overthinking ay mas madaling makaramdam ng emotional pain kahit walang malinaw na dahilan. Kasama rin dito ang habit na ibigay ang lahat agad sa isang tao. Sobrang attachment, sobrang effort, sobrang emotional investment. Kaya kapag hindi na ibalik ang same energy, pakiramdam mo sobra kang nasaktan. Dahil habang masyado mong ibinubuhos ang sarili mo sa iba, mas lalo kang nagiging vulnerable emotionally. At isa sa pinaka hindi napapansin ay ang pagtatago ng tunay mong emosyon. Yung kunwari okay ka lang kahit nasasaktan ka na talaga. Habang hindi mo inaamin ang nararamdaman mo, mas lalo itong lumalalim sa loob mo. Ang totoo, hindi lahat ng sakit ay dahil sa ibang tao. Minsan may mga habits ka ring hindi namamalayan na unti-unting nagpapadagdag ng emotional pain mo araw-araw. 5. Psychology ng mga taong hindi marunong magpahinga emosyonal. May mga tao na kahit pagod na emotionally, hindi pa rin marunong huminto. Sanay silang ituloy lang ang lahat kahit ubos na sila sa loob. Ngumingiti pa rin kahit hirap na. Tumutulong pa rin sa problema ng iba kahit sarili nilang isip ang magulo. At ayon sa psychology,
May dahilan kung bakit may mga taong hindi marunong magpahinga emotionally. Isa sa dahilan nito ay ang pagiging sanay sa survival mode. Yung matagal kang nasanay na kailangan mong maging matatag sa lahat ng oras. Kaya kahit pagod ka na, pakiramdam mo bawal kang humina. Natatakot kang baka kapag nagpahinga ka, mas lalo kang mawalan ng kontrol sa buhay mo. Isa rin dito ang guilt. May mga tao kasing nakakaramdam ng guilt kapag nagpapahinga. Pakiramdam nila, wala silang karapatang tumigil hanggat hindi pa tapos ang lahat ng responsibilidad nila. Pero ayon sa psychology, ang taong hindi nagbibigay ng pahinga sa emosyon niya ay mas madaling ma-burnout at mawalan ng motivation sa buhay. Kasama rin dito ang habit na laging inuuna ang ibang tao. Yung mas concerned ka sa nararamdaman ng iba kaysa sa sarili mo. Kaya kahit emotionally drained ka na, sige ka pa rin sa pag-intindi, pag-aalaga at pakikinig. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong ikaw naman ang unti-unting nauubos. At minsan, may mga taong ayaw magpahinga emotionally dahil takot silang harapin ang totoong nararamdaman nila. Kaya mas pinipili nilang maging busy, distracted, o laging occupied para lang hindi nila maramdaman ang bigat sa loob nila. Pero ang totoo, hindi kahinaan ang magpahinga emotionally. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging okay palagi. Dahil kahit gaano ka katatag, darating ang panahon na mapapagod ka rin. Lalo na kung sarili mo mismo ang hindi mo binibigyan ng pahinga. 6. Mga toxic habits na mukhang normal, pero sinisira ang isip mo. May mga habits na sobrang normal na sa karamihan ng tao. Kaya hindi nila napapansin kung gaano ito ka-toxic sa isip at emosyon nila. Akala mo harmless lang. Parte lang ng araw-araw na buhay. Pero ayon sa psychology, may mga ugali na unti-unting sumisira sa mental health mo habang tumatagal. Isa na rito ang sobrang pagko-compare ng sarili sa iba. Sa social media, nakikita mo ang achievements, relasyon, at masasayang buhay ng ibang tao. At kahit hindi mo sinasadya, kinukumpara mo ang sarili mo sa kanila. Habang mas nakatingin ka sa buhay ng iba, mas lalo mong nararamdaman na kulang ka. Isa rin dito ang pagiging laging available sa lahat. Yung kahit pagod ka na, hindi ka marunong tumanggi dahil takot kang magmukhang masama o selfish. Pero habang palagi mong inuuna ang ibang tao, mas lalo mong napapabayaan ang sarili mong mental health. Kasama rin dito ang habit na ikimkim ang lahat ng problema. Yung sasabihin mong okay lang kahit hindi naman talaga. Ayon sa psychology, ang matagal na pagtatago ng emosyon ay pwedeng magdulot ng emotional exhaustion at matinding stress sa isip. At isa sa pinakakaraniwang toxic habit ay ang sobrang pag-overthink bago matulog. Imbes na magpahinga ang utak mo, doon pa nagsisimulang bumalik lahat ng worries, regrets at negative thoughts. Kaya kahit natutulog ka, pagod pa rin ang isip mo. May mga habits din na akala mo nakakatulong, pero lalo ka lang pinapahirapan. Tulad ng pagiging sobrang harsh sa sarili kapag nagkakamali ka. Habang paulit-ulit mong kinukwestiyon ang halaga mo bilang tao, mas lalo mong pinapalalim ang emotional pain mo. Ang totoo, hindi lahat ng toxic habits obvious. Minsan, yung mga bagay na akala mong normal lang, sila pa pala ang tahimik na sumisira sa peace of mind mo araw-araw. 7. Mga ugaling akala mo mabuti, pero inuubos ka emosyonal. May mga ugali tayong akala natin mabuti at tama. Pero habang tumatagal, sila mismo ang dahilan kung bakit tayo nauubos emotionally. Minsan hindi mo napapansin dahil sanay kang isipin na ginagawa mo lang ang tamang bagay. Pero ayon sa psychology, may mga behavior na mukhang positive sa umpisa. Pero toxic na pala kapag sumobra. Isa na rito ang pagiging sobrang understanding. Yung kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, iniintindi mo pa rin ang ibang tao. Lagi mong hinahanap ang dahilan kung bakit nila nagawa iyon sa'yo. Hanggang sa dumating sa punto na sarili mo na ang napapabayaan mo kakaprotekta sa feelings ng iba. Isa rin dito ang pagiging laging available. Kapag may problema sila, nandyan ka agad. Kapag kailangan ka nila, handa kang tumulong. Pero kapag ikaw naman ang may pinagdadaanan,
Nahihirapan kang magsabi dahil ayaw mong makaabala. Habang inuuna mo ang lahat, mas lalo mong nakakalimutan ang sarili mo. Kasama rin dito ang pagiging sobrang mapagbigay. Akala mo pagiging mabait lang ito, pero minsan nagbibigay ka na kahit wala nang natitira para sa sarili mo. Ayon sa psychology, ang taong laging nagbibigay ng walang boundaries ay mas madaling makaranas ng emotional exhaustion. At isa sa pinaka hindi napapansin ay ang pagiging tahimik para maiwasan ang conflict. Yung pipiliin mo na lang manahimik kahit nasasaktan ka na. Akala mo pinapanatili mo lang ang peace, pero sa totoo lang, unti-unti mong iniipon ang bigat sa loob mo. May mga ugaling mabuti kapag may balance. Pero kapag paulit-ulit mong isinasantabi ang sarili mo para lang mapasaya ang iba, darating ang panahon na mapapagod ka rin emotionally. Dahil hindi lahat ng mabuting ugali ay healthy para sa isip at emosyon mo. Lalo na kung sarili mo na ang nauubos. 8. Psychological signs na ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Minsan akala natin ibang tao ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan emotionally. Akala natin sila ang sumisira sa peace of mind natin. Pero ayon sa psychology, may mga pagkakataon na tayo mismo ang hindi namamalayang nagpapahirap sa sarili natin. Isa sa mga psychological signs nito ay ang sobrang pag-overthink sa lahat ng bagay. Isang simpleng sitwasyon lang, pero gumagawa ka agad ng iba't ibang negative scenario sa isip mo. Habang mas pinapakain mo ng takot at duda ang utak mo, mas lalo kang nagiging emotionally exhausted. Isa rin dito ang pagiging sobrang harsh sa sarili. Maliit na pagkakamali lang pero pakiramdam mo failure ka na agad. Lagi mong kino-question ang sarili mong worth. Habang mas sanay kang husgahan ang sarili mo kaysa intindihin ito, mas lalo mong pinapabigat ang emosyon mo. Kasama rin dito ang habit na paulit-ulit bumalik sa mga taong alam mong nakakasakit sa'yo. Dahil umaasa kang baka magbago sila o baka this time magiging okay na. Pero habang pinipilit mong manatili sa mga maling tao, mas lalo mong sinasaktan ang sarili mo emotionally. May mga tao rin na hirap bitawan ng nakaraan. Paulit-ulit nilang iniisip ang mga regrets, pagkakamali at masasakit na alaala. Ayon sa psychology, habang nakakulong ka sa past, mas nahihirapan kang magkaroon ng peace sa present. At isa sa pinakamalaking sign ay ang pagiging dependent sa validation ng ibang tao. Kapag hindi ka napuri o na-appreciate, pakiramdam mo kulang ka bilang tao. Kaya palagi mong hinahabol ang approval ng iba kahit nauubos ka na. Ang totoo, hindi lahat ng emotional pain ay galing sa paligid mo. Minsan nagsisimula ito sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo araw-araw. At habang hindi mo napapansin ang mga habits na ito, patuloy mong dadalhin ang bigat na ikaw mismo ang gumagawa. 9. Mga emotional na habit na nagpapalungkot sa iyo araw-araw. May mga tao na hindi naman nila masabing malungkot sila. Pero araw-araw mabigat ang pakiramdam nila. Parang may kulang. Parang may pagod na hindi nawawala. At ayon sa psychology, posible na may mga emotional habits kang hindi napapansin na unti-unting nagpapalungkot sa iyo araw-araw. Isa na rito ang sobrang pag-iisip sa nakaraan. Yung paulit-ulit mong binabalikan ang mga pagkakamali, what ifs, at mga taong matagal nang wala sa buhay mo. Habang mas kinakapitan mo ang past, mas lalo kang nahihirapang ma-enjoy ang present. Isa rin dito ang pagiging tahimik sa sariling problema. Sanay kang sarilinin lahat dahil ayaw mong makaabala sa iba. Kaya kahit mabigat na ang nararamdaman mo, pinipili mo pa ring magkunwaring okay. Pero ayon sa psychology, ang kinikimkim na emosyon ay dahan-dahang nagpapabigat sa isip. Kasama rin dito ang habit na ikumpara ang sarili sa ibang tao. Habang nakikita mo ang achievements at masasayang buhay nila, mas lalo mong nararamdaman na parang may kulang sa'yo. Nakakalimutan mong iba-iba ang timeline ng bawat tao. May mga tao rin na sobrang attached sa validation ng iba. Kapag hindi sila napansin o na-appreciate, pakiramdam nila wala silang halaga. Dahil dito, palagi silang naghahanap ng approval para lang maramdaman na sapat sila. At isa sa pinakakaraniwang emotional habit ay ang pagiging sobrang harsh sa sarili.
Habang ang ibang tao kaya mong intindihin at patawarin, sarili mo hindi mo mabigyan ng parehong kindness. Ang totoo, hindi lahat ng kalungkutan ay dahil sa malaking problema. Minsan, maliliit na emotional habits ang tahimik na nagpapabigat sa puso mo araw-araw. At kapag hindi mo ito napansin, masasanay ka na lang mabuhay ng mabigat ang pakiramdam kahit hindi mo alam kung bakit. 10. Ito ang mga mental habits na nagkukulong sa iyo sa kalungkutan. May mga tao na matagal nang gustong sumaya, pero pakiramdam nila parang nakakulong sila sa lungkot at pagod. Kahit anong gawin nila, bumabalik pa rin sila sa parehong emosyon. Pero ayon sa psychology, minsan hindi lang sitwasyon ang dahilan ng kalungkutan. Minsan may mga mental habits ka na hindi mo namamalayan na lalo kang kinukulong dito araw-araw. Isa na rito ang sobrang pag-focus sa negative. Yung kahit may magagandang nangyari, mas natatandaan mo pa rin ang isang maling bagay. Habang mas sinasanay mong hanapin ang mali sa buhay mo, mas lalo mong pinapakain ang kalungkutan sa isip mo. Isa rin dito ang paulit-ulit na self-doubt. Kahit kaya mo naman, lagi mong iniisip na hindi ka sapat. Kino-question mo ang sarili mo bago ka pa man sumubok. Ayon sa psychology, ang utak na laging puno ng doubt ay mas madaling mawalan ng confidence at pag-asa. Kasama rin dito ang pagiging attached sa mga bagay na tapos na. Mga relasyon, pagkakamali, o alaalang matagal nang lumipas pero daladala mo pa rin hanggang ngayon. Habang hindi mo binibitawan ang past, mas lalo kang nahihirapang gumaan emotionally. May mga tao rin na sanay ikulong ang sarili nila sa isolation kapag nasasaktan. Unti-unti silang lumalayo sa ibang tao dahil pakiramdam nila walang makakaintindi sa kanila. Pero habang mas lalo mong kinukulong ang sarili mo, mas lalong lumalalim ang lungkot. At isa sa pinakamapanganib na mental habit ay ang paniniwalang wala nang magbabago sa buhay mo. Kapag naniwala kang habang buhay ka nang magiging malungkot, unti-unti ring nawawala ang motivation mong ayusin ang sarili mo. Ang totoo, hindi lahat ng kulungan ay nakikita. Minsan nasa isip mo ito, at habang hindi mo nababago ang mga mental habits na ito, mananatili kang nakakulong sa kalungkutan ng hindi mo namamalayan. Minsan hindi natin namamalayan na ang pinakamalaking laban natin ay hindi pala laban sa ibang tao, kundi laban sa mga habits at paraan ng pag-iisip na unti-unting sumisira sa atin emotionally. At habang mas naiintindihan mo ang psychology ng sarili mong emotions, behavior at mindset, mas natututo kang protektahan ang peace of mind mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa pagod, lungkot at emotional pain habang buhay. Dahil minsan, sapat na ang awareness para magsimulang magbago ang lahat. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.